niyang hinalo ang Tocino de Cielo mixture. Lalagyan ko lang ng butter, that will make it creamy kasi wala nga siyang milk na added, di ba? Tapos lalagyan natin ng konting almond extra. Bago ibuhos ang mixture sa molde na may arniban, sinigurado niya munang malamig na ito. Kapag masyadong mabilis natin in-add yung mainit na sugar syrup, nalalanga yung itlog, tapos hindi siya magiging smooth. As you can see, nilagyan ko siya ng parang cloth. The purpose is para kapag habang nagsisteam siya, hindi tutulo yung tubig doon sa loob ng mga kusina natin. Parang siyang native lang po, na maliit lang. At para mas dumami raw ang makakakilala sa paborito niyang dessert tuwing weekend, nagluluto at nagbebenta siya nito. 12 pieces, nabibenta siya for 500 pesos. Ang leche flan ay dapat kainin lamang sa tamang dami dahil ito ay mataas sa asukal. Hindi dapat kumonsumo ng higit sa 6 na serving sa isang araw. Sa dami ng mga handa tuwing Noche Buena, to finish it strong, ang simpleng leche flan, hindi pwede makalimutan. Happy 20th anniversary mga kapuso! Para sa iba pang mga kwentong KMJS, i-follow lang ang KMJS Facebook fanpage at ang GMA Public Affairs Facebook account. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Kung dati ang pagpaparetoke ng ilong, secret, ngayon, ibinag-vlog na. Kiss. Pero ingat Ay, nagkikiss pa si Yummy. Oh, okay na. Nagkiss muna siya. ilong na infeksyon. Kailangan pala talaga mag-kiss pag nagmamassage. Sweet naman ni Yummy. Knows niyo ba ang Christmas gift ng iba sa kanilang sarili? Pagpapatapos Nagkikiss ha. Oh, magkikiss daw siya uli. procedures, Magkikiss. retoke, Nagpik- sa halagang 50 Nagkikiss. hanggang 100,000 piso, pwede nang ma-achieve ang pinapangarap na ilong. Pa-cute. Nagpa-cute. Pa-cute mo na. Oh, Yummy. Na si Rosalie ang nagastos niya matapos sumailalim sa rhinoplasty procedure, umabot na Baliktad. yun. Ba't ka tumalikod? Yummy. Ang kanya kasing operasyon ay umano, Harap dito. pumalpak. Yan. Ang daw na infeksyon ang kanyang Mag-kiss ka uli. Madami ng kiss. Sweet girl. Nagmamassage na nga. Nagkikiss pa. Sa halip na tumanos, ganito na ang itsura ng kanyang ilong ngayon. Ulog yung yung pinaka-party yung Nose ko po! Dami namang kiss yan. Dami namang kiss. Ay, massage na. Tuloy na nagpapagaling si Rosalie. Gusto niyang mag-kiss. Kaso siya ang dalawa niyang anak sa dati niyang mister Sweet na naman yan. mahigit 1 taon na raw mula nung siya'y nagpa-nose job pero magpahanggang ngayon, maselang Ay, daw ang kanyang hinihila. May alam ng kagat-kagat dyan, ah. Oh my God. Bakit? Nanggigigil. Nanggigigil si Snow White. Din nandun yung isa. Si Snow White. Nandyan din sa paan ko. Snow! Nangyari? Mag-massage ka din? Snow! Snow White! Ano, okay na? Pinag-aagawan si Mami, ah. May nagmamassage na nga sa tiyan. May nagmamassage din sa paa. Ang galing, ah. kanyang pagsasalita. Hirap akong suligaw. Hanggang ngayon, mahina pa rin yung boses ko na naging husky voice. Habang ang kanya namang mga kamay napalot ng teklat at kiloid. Sa dami ng karayo na tinusok nila kasi nahirapan silang hinapin yung ugat. Nilalagay akong cream. Tapos yung para siyang... Amikay! Mami, mami. Isa siyang matangkad. Ganda-ganda naman ng baby, oh. Ang ilong bumaba ang Massage pa. sa sarili. Basta may kaharap akong tao na ka-face mask ako kasi may pa yung immune system ko. Madali akong mahawa ng mga sakit. Bumili rin
si Rosalie ng nose prosthetics na isinusuot niya para maitago ang kanyang palyadong ilong. Pero ang pinakamasakit, si Rosalie nawalan din daw ng trabaho. Halos 1 year and a half na ako hindi makapagtrabaho. Dahil sa may na yung katawan ko. Taga General Trias sa Cavite talaga si Rosalie, a certified panidosa. Naniniwala ako sa sarili ko na maganda naman ako. Kaso bet lang yung ilong ko. Ito po tawag nila sa akin. Desidido mang ipagawa ang kanyang ilong. Tutol naman dito ang kanyang ina nung ito'y nabubuhay pa. Binibigyan na nila ako. Sabi ko, naman ako, ganda ka naman, ano ba yung gaan mo pa para magpaan mo na ilong. Gusto ko talagang magparahin kasi para tumaas yun sa bandang gitna ng buto. Umara-paraan daw si Rosalie. Pagdating sa Japan, pasikreto siyang nagpalagay ng nose filler. Hindi katulad ng rhinoplasty. Wala itong surgery o operasyon. Meron lang in-inject na derma fillers para mabago ang hugis at kurba ng kanyang ilong. Labanat yung ayaw sa ilalim naman ako. Maganda naman yung kinalabasan. Pero ang fillers, hindi pang matagalan. 3 to 6 months siya, natutunan na rin. Samantala, dahil mas mura raw ang rhinoplasty procedure o nose lift sa Pilipinas, dito siya naghanap nito hanggang taong 2022. Nakilala niya ang isang doktor na may aesthetic clinic. Yung sinabi ko lang naman sa kanya, ayoko ng medyo pataas. Yung tama lang yung pataasan na babagay sa mukha ko. Ang inirekomenda raw sa kanya ng doktor na gagamiting implant, cartilage o tissue mula sa kanyang tenga mismo. Sina-harvest namin yan dito sa Mekong cartilage harvesting. Ilalagay namin yan dito sa tip ng nose. So, para ma-augment pa lalo, mapaganda yung hugis ng ilong. Ang operasyon nagkakahalaga raw ng 100,000 pesos. 3 months kong pinag-ipunan. Nung nabuo ni Rosalie ang pambayad, agad ikinasa ang operasyon nitong August 2023. Ilang oras bago ang nakatakdang operasyon, may mga paalala raw ang doktor sa kanya na kanya naman daw sinunod. May blood test ko. Yun sa dugo ko. Tapos sa yung lahat ng blood test. Nirequest niya, yun ang pinagawa ko. Yung blood test results, napakahalaga niya para malaman natin kung fit ang pasyente sa isang surgery. Kailangan fasting. 12 o'clock yung schedule ko. Pero pagdating ko ng clinic niya, may mga ino-operahan siya. Ang operasyon, alas 7 na raw ng gabi na simulan. Gutom na ako. Natuloy naman daw ang procedure, pero nung nagkamalay siya pagkatapos ng operasyon, masama na ang kanyang pakiramdam. Nahihilo ko, tsaka nagsusuka ako ng dugo. Hindi ko alam. Dahil na baka iniwan yung ilong ko, nahihilo ko yung mga dugo. Kaya ang mga sinusuka ko puro dugo. Sinabi ko sa kanya. Magkikis ulit. Sweet naman, Yaomi. Tama na, tama na. Din na siya sa ospital. Para wala siyang nag-decide na umuwi. Pero hindi ko kaya nag-stay muna kami sa hotel. Pagdating ko ng hotel, suka na ako ng suka. Tsaka inumilaw ko. Sabi ko sa kasama ko, dalhin mo na ako ng hospital kasi hindi na ako kaya na nag-even ticket ko. Panay kiss. Ayon daw sa Tumalikod na. kay Rosalie, delikado na ang kanyang lagay. Ang kanya raw kasing katawan na lason na ng kanyang dugo habang ang kanyang mga organs na infeksyon. Dahil dito si Rosalie ipinasok sa ICU o Intensive Care Unit Cute naman. dialysis para linisin ang kanyang dugo. Kinaumagahan, tuluyan ng bumagsak ang kanyang katawan. Panay kiss ni Yaomi. Pagod na? Tama na. Patay na si Mami. Bigla tumawag yung ICU na nire-revive siya. Talagang nawala na po siya ng pulso. Tama na. Panay kiss. Sige na, tama na. Pagod na? Si Yaomi na pagod na to kasi panay na kiss. Ayaw na. Sige na, tama na. Tumalikod. Binigyan pa ako ng taas na mabuhay pa. Hindi pa yung dalawang Tumalikod na si Yaomi. Ilang araw matapos ang kanyang rhinoplastic procedure, ang ear cartilage na inilagay sa ilong ni Rosalie. Ayaw. Siguro pagod na. Ulat daw niya nung Siguro pagod na yan eh. O, tama na. ilong, hindi Kung pagod na, tama na.
Tama na. You know, Nagkikiss eh.